Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw very excited ako dahil meron tayong i-interviewin na isang living legend, Sir Jethro Dionisio. Hello sir. Hi, good afternoon. I'm very thankful na nandito kayo ngayon para ma-interview. Truly living legend kayo talaga sa shooting. So, Thank you. Matagal ko nang hinihintay ito eh. Dati pa tayo nagkakausap di ba? So, parang we're planning this interview. Hindi lang matuloy-tuloy. So buti ngayon, tuloy na. Buti. Sir Jeff, you've reached a high level sa shooting, nakilala kayo sa Philippines, sa ibang bansa. Pwede mo ba kami kwentuhan, paano po ba kayo nagsimula sa shooting? Yeah. Bali, nag-start ako nung 80s. No? Yung daddy ko was the one who's into the sport. Mahilig siya sa baril. Ako naman, as the youngest boy sa family namin, lagi akong kasama niya. Hanggang sa one time, kasama nung group of friends niya, sinabi na bakit hindi ako ang ipatry na mag-shoot. Since lagi akong kasama, tiga-buhat ng bala niya, tiga-pulot ng mga basyo pag pumuputok, di ba? So, yun. One time, tinry namin, pinatry niya sa akin yung mga ammunition na natitira. Ako yung umuubos. Then, nakikita nila na tinatamaan ko yung target. Then, I think I was 11. Mga time niya, 11, 12 years old. Nakita rin niya na mahilig ako. Then, lagi nga rin akong kasama. Doon nagsimula lahat. Hanggang sa officially, pinatry niya sa akin, mag-compete. Tinuruan nila ako from the basic, my dad and the group, yung sa gun club niya. Doon na nag-start lahat. During that time, Sir Jet, paano mo nalaman? I think may potential ka dito. Gusto mo ng karirin to? Wala pa. At first, talagang laro lang. No? As a young boy, mahilig sa baril. It's purely for fun. Hindi ko naman alam na magiging professional shooter ako. Hindi ko rin alam na magiging champion ako. Diba? As months went by, during training, nakikita nila na may speed ako at that age. Tapos, natatamaan ko yung target. Kung ano yung sinasabi nila sa akin, mabilis kong napipick up. Diba? From there, na-decide ng dad ko na, sige, ikaw na, mag-compete ka na. Medyo pahinga naman ako kasi magastos ikaw na lang. Ganun ang Na-mention niya rin, Sir Jethro, na yung dad nyo ang nag-introduce sa inyo. Yes. Ano, sir, yung mga naging tips ng dad mo sa'yo or mga virtues na naturo niya sa'yo sa shooting? Well, unang-una yun, safety. Yan ang pinaka-importante. Safety, talagang inan niya sa amin na, ang hinahawakan mo is real gun. Totoong ammunition yan. So, kailangan safety ang pinakauna. And then, after that, yung basic training na on gun handling, yan, siya with the rest of the club members. Talagang, siyempre, bata ako noon, medyo tinututukan ako, paborito ako noon, walang ibang bata sa group Ako lang, so, nakafocus sila sa akin. So, which is okay. Ano ba yung masasabi mong most memorable wins or mga highlight para sa'yo sa shooting? Sa akin siguro yun, my very first world title pa rin. That was in the 1990. Ito yun, World Speed Shooting Championship. So of course, yung pinakauna, yan ang talagang very memorable. Walang nakaisip na magagawa natin yun. Especially for us Asians and for a young boy, na coming from the Philippines, diba? Bago mangyari kasi yun, balikan ko lang ng konti, bago mangyari kasi yun 1990, ng mga 89, 88, muntik ko na rin mapanalunan yun. Kaya lang, siguro, lack of experience, di ba? So, I was the junior world champion back then, 88, 89. Then, may times na nandun na ako, eyeing for the top. Then, biglang may mangyayari na pagkakamali na nagawa ko. Di ba? Siguro nga, lack of experience. At saka, it's a sport na dominated ng mga Amerikano. Talagang pagka nandun ka, medyo mako-culture shock ka rin. Kahit pa paano, matatakot ka. So, yun. Hanggang sa, I was able to win my first World Championship noong 1990. Kaya yun ang pinaka-memorable sa akin. Ano masasabi mo, Sir Jet, difference before sa ngayon sa shooting community? Actually, marami. Una-una, equipment. We started with talagang iron sight. Wala pa yung mga compensator, yung mga butas-butas sa gun. At saka dati, ang laban namin is isang klase lang, isang category lang. We use the open gun. Kumbaga, pag kinumpara mo to sa kotse, ito yung formula car na lahat ng pwede mong ilagay sa barrel, pwede. No? Unlike now, marami ng category. May production, may standard, may optics. Yan. So dati, isa lang talaga ang pinaglalabanan namin. And then,
Sa equipment naman, naumpisahan ko talaga nung iron sight lang yung gamit. Hanggang sa na-introduce na yung optics, nag-start ng tube ng optics. Di ba? So ngayon, ano na lang, glass na lang. Di ba? Tapos siguro, lalabas yan, eventually, tumutupi yung glass. Di ba? Eventually, baka wala ng puro hologram siguro. Di ba? So ang bilis ng ng revolution, no? with the firearms equipment. How about sa shooters naman, Sir Jet? Like, nakikita mo ba na mas nag-grow ba ngayon compared before? Skill level? Yes, definitely. Lalo na dati, nung nag-start kami, nung 1990s, 80s, 90s, more of for fun, siguro, no? And now, it's really gotten very big. So, siguro, mas professional in the sport itself. Okay. So, seryoso ngayon lahat eh. Kasi sometimes, merong monetary involved. Di ba? Kasi dati, talagang wala. Actually, compared to other sport, up to now naman, medyo hindi mo pa rin makukumpara yun monetary involved. I-compare mo sa ibang sport. But dati talagang wala. Ginagawa lang namin talaga kasi gusto namin gawin. Since then, tsaka ngayon, talagang ang laki na ng dinami ng shooter na interested, especially sa mga bata, tsaka sa mga babae. Gusto ko lang balikan yung sa first championship mo. Nagkaroon ka ba ng hardships or mga sacrifices na ginawa para ma-reach yung level na yun? Yes. Actually, madami. No? Siguro yun din ang mga hindi nakikita ng tao since nakita nila na nag-champion ako. But yung papunta doon sa championship na yun, mahirap. Una-una, maaga ako nag-start. Elementary, nag-start ako on weekends and on mga Friday nights. Hindi ako yun sumasama sa mga good time. Di ba? Party nung teenager, di ba? High school, college. Iba eh. Kumbaga, late bloomer. Kasi noong mga time yun, talagang serious ako dun sa ginagawa ko. So, hindi ka pwedeng puyat. And on weekends, since I go to school, so weekends lang ako nakaka-practice and training. Once na, kumbaga, in-aim mo na yun perfection na gusto mo maging magaling dito, gusto mo maging perfect lahat. So, yun yung mga nag-give up ko. Yan, yun oras siguro as a teenager, di ba? So, do you believe that perfection is key to winning? Yes. Importante yun. Na i-dedicate yourself, no? And aim for that perfection. Siguro, you can achieve that through training, di ba? Para masasabi mo na mauulit mo siya during competition. Na on call, pwede mo siyang ilabas. Yung skill na gusto mo mangyari during the competition, kung saan kailangan ilabas yung skill mo, nandyan. Hindi pwede yun, hindi mo siya ginagawa during training, tapos gusto mo sa laban, magawa mo siya. Parang imposible naman yun, di ba? Kaya talagang while training pa lang, ang iniisip mo, ang nasa isip mo, perfection on what you do. Hindi lang yan eh. Nung nagsisimula ako, talagang umaga, paggising ko, yun ang nasa isip ko, yung shooting. Nag-aaral kasi ako nun eh. So, pag uwi ko sa school, naka-holster na ako sa bahay. Sure, pag nagbabasa, you get tired eh. So, pag medyo napagod ako, nagdo-draw and fire ako. Few minutes. Tapos, aral ulit. Tapos pagkapagod, draw and fire ulit. Mas maraming beses yung pagod ako, kaya nag-draw and fire ako. Yun, ganon yung buhay ko nung talagang I was into shooting seriously. Ano yung mga tips or message na gusto mo ibigay sa mga baguhan pa lang sa shooting? Una-una, the safety. Since we're handling real gun, tapos totoong ammunition, huwag niyong kakalimutan yung safety. Pangalawa, huwag kayong mag-give up. Siyempre, at first, mahirap lahat. Pag nag-training ka, siguro yung naiisip mong gusto mong gawin, hindi mo magagawa. But that's normal eh. Kaya kailangan practicein mo nang mabuti. And lastly siguro, if you're doing this, you aim for perfection. Since nandyan ka na, kailangan galingan mo na. Hindi yun nandyan ka lang para, just to be there. Aim for perfection every time you get into something. So yun, Sir Jet, it's an honor na ma-interview kayo. Maraming salamat po. Alright, so yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.